nakakakilabot na krimen sa Santa Maria. Longganisang gawa sa manugang sa loop ng refrigeraton ng karumal, dumal na salarin. Isipin ninyo, sa isang tahimik na komunidad sa bayan ng Santa Maria, sa lalawigan ng Bulacan, nagulantang ang mga residente sa isang karimari-marim na pagtuklas mula sa isang lumang refrigerator ang isang lalaki. Natakpuan ng pulisya ang isang tumpok ng homemade na longganisa. Ngunit ang nakpatahimik sa lahat sa matinding takot ay ang katotohanan nga longganisang iyon ay gawa sa laman ang kanyang sariling manugang. Ito ang totoong kwento na maglalantat sa kalupitan ing isang walang pusong salarin at magpapakita sa madilim na bahagi ing sangkatauhan na hindi inaasahan ng sinuman. Umaga ang Lunes, ika-4 Hulyo 2022. Ang kapaligiran sa himpilan ng pulisya ng Santa Maria ay medyo tahimik. Kasusungaw pa lamang nga raw sa abotanaw, nagbibigay liwanag sa maalikabok na mga kalsada ng barangay dahil sa matagal na taktuyot. Sa waiting area ng investigation unit, isang binatang may maputlang mukha ang nagmamadaling pumasok, may dalang maliit na bag. Mabilis ang kanyang pahinga at namumukto ang nga mata sa puyat na parabang kalalabas lang niya mula sa isang mahabang biyahe na walang pahinga. Nakpakilala ang lalaki bilang si Arturo, 30 taong gulang, isang construction project supervisor sa Cebu. Dahil sa kanyang trabaho, nakakauwi lamang siya sa kanilang bahay sa Bulacan isang beses sa 1 o 2 buwan. Ngunit ng umagang iyon, si Arturo ay nakatayo sa harap ng mga opisyal na may tainik na puno mapag-alala. Nandun siya upang iulat ang isang bagay na dumurok sa kanyang puso. Si Marichel, ang kanyang asawa, 28 taong gulang, ay misteryosong nawawala. Utal-utal na ipinaliwanag ni Arturo na sa loob ng 3 araw, hindi niya makontak si Marichel. Ang cellphone nito ay laging naka-off, gayong karaniwan. Kahit makalayo sila, gabi-gabi silang nag-usap sa telepono para lang mangumusta o marinig ang munting tinik nga kanilang anak na si Junjun, 4 na taong gulang pa lamang. Kailanman ay hindi pinapatay ni Marichel ang kanyang telepono ng ganito katagal. Nangingilit ang luha sa mga mata ni Arturo habang nagsasalita. Nang tumindi ang kanyang pagdududa, sinubukan ni Arturo na tawagan ang kanyang biyenang lalaki na kasama nina Maricel at Junjun sa isang bahay si Mang Cesar, 54 taong gulang. Si Mang Cesar ay isang maliit na negosyante na gumagawa at nagbibenta in homemade longganisa, tocino at iba pang processed meat sa kanilang tahanan. Ngunit ang sagot ng kanyang biyenan ay lalo lamang nakpasikip sa dibdib ni Arturo. Ayon kay Mang Cesar, nung nakaraang araw, nag-away sila ni Maricel tungkol sa pera. Humihingi raw ang pera si Maricel para ipadala sa kanyang inang may sakit sa Pangasinan. Si Mang Cesar, nabaon sa utang dahil sa naluging negosyo at pagsusugal, ay tumanggi sa hiling nito. Nagsimula ang mainit na pagtatalo hanggang sa umalis daw si Marichel sa bahay na galit, dala lamang ang ilang pirasong damit. Ngunit tumangging maniwala ang puso ni Arturo. Imposibleng iwanan ni Maricel si Junjun ng ganun kadali. Mahal na mahal niya ang anak namin, gaano man siya kagalit. Hinding-hindi niya magagawang iwan ang anak niya ng mag-isa, sabi ni Arturo. Garalgal ang boses sa pinipigilang emosyon. Ang kakaibang kasong ito ay agad na nakakuha nga atensyon ni Police Captain Alberto Reyes, isang batang investigador mula sa Santa Maria Police Station. Sanay na siyang tumanggap nga ulat nawawalang tao, ngunit ang kaso isang inang biglang nawala at iniwan ang kanyang maliit na anak ay laging itinuturing na high priority. Sinasabi kanyang instinct bilang investigador na mayroong mali sa kwento. Ang salaysay ni Mang Cesar ay tila hindi kapanipaniwala. Bakit alis si Marichel nang hindi dala ang kanyang importanteng dokumento? Bakit walang balita mula sa kanya ang kanyang pamilya sa Pangasinan? At ang pinakakahina-hinala sa lahat, bakit tila napakakalmado ni Mang Cesar sa pagkawala ang kanyang manugang? Lahat ito ay nakbunga malaking katanungan. Na makita ang pagkabalisa ni Arturo, sinubukan siyang pakamahin ni Captain Reyes. Huminahon po kayo, Ginong Arturo. Agad naming imbestigahan ito.
Kung mas mabilis tayong kikilos, mas malaki ang pagkakataong makita natin si Ginang Maricel. Ang salitang iyon ay tila nagbigay ng kaunting lakas kay Arturo, bagamat patuloy pa ring kumakabog ang kanyang puso. Hindi nagtagal, isang maliit na grupo ng pulis sa pangunguna ni Captain Reyes ang nagtungo sa bahay ni Arturo sa Santa Maria. Sa buong biyahe, tahimik lang si Arturo. Nakayuko at paminsan-minsay pinipigilan ang pakpatak ng kanyang maluha. Ang imahe ng mukha ni Maricel at ang inosenteng ngiti ni Junjun ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na nakpatagal sa pakiramdam ng biyahe. Hindi niya kailanman inakala na babalik siya sa Bulacan sa ganitong kalagayan, hindi para magbakasyon o pawin ang pananabik, kundi para hanapin ang bakas ng kanyang asawang nawawala ng walang anumang palatandaan. Nang lumiko ang sasakyan ng pulis sa eskinita patungo sa kanilang maliit na bahay, normal ang itsura ng kapaligiran. May mga batang naglalaro, nga nanay na naksasampay ing labada, at maririnig ang tilaok nga manok. Ngunit sa laikot ng katahimikang iyon ay may madilim na sikretong hindi pa nabubunyak, isang sikreto na salup lamang ni ilang oras ay yayanis sa buong barangay at mag-iwan ng sugat na mahirap kalimutan. Mula sa sandaling iyon, ang kasong nagsimula bilang simpleng ulat nga nawawalang tao ay dahan-dahang naging isang madilim na kwentong puno nga misteryo na hihila sa lahat patungo sa pinakanakakatakot na katotohanan kaya nilang isipin. Huminto ang sasakyan eng malit na grupo eng pulisya na pinamumunuan ni Captain Alberto Reyes sa harap eng malit na bahay eng pamilya ni Arturo sa Santa Maria. Sa labas, ang bahay ay mukhang ordinaryo. Ang pintura sa pader ay kupas na may malit na bakuran na may sampayan, at sa harap ay may isang glass display case at stainless steel na mesa na ginagamit ni Mang Cesar sa pagbebenta ng longganisa at tocino. Pagdating nga opisyal, si Mang Cesar ay nakpapakain nga manok sa likod bahay. Malaki ang kanyang pangangatawan at matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit sa isang saglit ay sumilay ang gulat sa kanyang nga mata. Sinubukan niyang itago ito sa isang pilit na ngiti at nagtanong, "Anong mayroon, Art? At kailangan mo pang magdala nga pulis?" Pinigilan ni Arturo ang kanyang emosyon. 3 araw nang nawawala si Maricel Itay. Hindi ako naniniwalang basta na lang siya umalis. Nagbuntong hininga si Mang Cesar na tila nakukunwaring walang magawa. Mula nung gabing nag-away kami, nagalit siya at umalis. Nagulat din ako. Sa sala, inulit lamang niya ang kwento tungkol sa kanilang pagtatalo sa pera para sa ina ni Maricel sa Pangasinan. Walang bagong detalyeng idinakdak, ngunit ang kanyang sobrang kalmadong kilos ay lalong nakpatindi sa pagdududa ni Captain Reyes. Pagkatapos, sinuri ang grupo ang silid tulugan ni Maricel. Ang aparador ay tila may kaunting espasyo, ngunit sa ibabaw ng tokador, nandun pa rin ang kahon nga alahas na ginamit sa kasal nila. Sa drawer, ang wallet ni Maricel kasama ang kanyang ID, SSS card at cash ay buo pa rin. Para kay Captain Reyes, hindi makatuwirang alis ang isang asawa dahil sa pera, ngunit iwanan ang lahat mahalagang gamit. Sa isang sulok eng silid, naglalaro si Junjun eng kanyang laruang sasakyan. Tinitingnan eng bataang na naka-uniformeng lalaki nang may pagtataka. Lumuhod si Captain Reyes malapit sa kanya at nagtanong sa malumanay na boses, "Junjun, nitong manakaraang araw, dinala ka ba ni nanay sa pasyalan?" Umiling ang bata. "Kung ganun, alam mo ba kung nasaan si nanay?" Huminto sa paglalaro ang bata saglit at sumagot ng may inosenteng tinig, "Si nanay po, tulo. Matagal na po siyang tulo." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napalingon si Arturo na may nag-aalalang mukha, habang nanigas ang ekspresyon ni Mang Cesar bago niya ito tinakpan ng isang pilit na tawa. "Bata lang po yan. Kung ano-ano ang sinasabi, baka ang ibig niyang sabihin, natutulog ang nanay niya sa bahay ng lola niya." Ngunit para kay Captain Reyes, ang inosenteng salita ng isang 4 na taong gulang na bata ay maaring isang mahalagang pahiwatig. Bihirang magsinungaling ang bata sa
mas simpleng bagay. Itinatak niya ito sa kanyang isipan at lalong nakumbinsi na mayroong itinatago sa bahay na iyon. Matapos suriin ang iba pang silid nang walang makitang anumang mahalagang bakas, lumabas ang grupo sa bakuran. Tumayo si Captain Reyes ng ilang sandali, pinakmamasdan ang maliit na bahay na ngayon ay tila naglalaman ang napakaraming lihim, ang sobrang kalmadong kilos ni Mang Cesar, ang nga alahas at dokumentong naiwan, at ang inosenteng salita ni Junjun lahat ay nagtuturo sa isang bagay. Hindi kailanman umalis si Marikel sa bahay na iyon. Bumaling si Captain Reyes kay Arturo. Mayroon bang kapitbahay dito na may CCTV na nakatutok sa bahay ninyo? Itinuro ni Arturo ang kabilang bahagi ng kalsada. Opo, yung bahay ni Mang Nestor, yung may-ari ng hardware. Nakatutok po mismo sa gate namin ang kamera niya. Agad na nagliwanag ang nga mata ni Captain Reyes. Iyon ang mahalagang butas sa kwento. Kung talagang umalis si Maricel, dapat ay nakunan ito ng kamera. Kung walang nakunan na imahe, ang salese ni Mang Cesar ay pawang kasinungalingan. Habang naglalakat ang grupo patungo sa bahay ni Mang Nestor, si Mang Cesar ay nakatayo lamang sa branda. Pinakmamasdan sila ang may tingin na mahirap basahin. Si Arturo ay naglalakad sa tabi ni Captain Reyes. Ang kanyang puso ay naghahalo sa pag-asa at takot. Ang salita ni Junjun ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Matagal na po siyang tulok sa isipan ni Captain Reyes. Ang pirasong impormasyon ay nagsisimula ng makabit-kabit. Napagtanto niya na hindi na ito isang ordinaryong kaso ng nawawalang tao. Mayroong mas madilim na bagay na itinatago ang kasong ito. At ang sagot ay nasa likod nga pader nga maliit na bahay na iyon. Ang bahay ni Mang Nestor, ang may-ari ng hardware, ay nasa tapat mismo ng bahay ng pamilya ni Arturo. Mas matibay ang itsura ng gusali kumpara sa ibang nga bahay sa lugar dalawang palapak. May bakal na rehas at may ilang CCTV camera na kitang-kitang naka-install sa mga sulok. Maghilo na tinanggap ni Mang Nestor ang nga pulis nang ipaliwanag ni Captain Reyes ang kanilang layunin. Tuloy po kayo, Kapitan. Bukas ang kamera ko 24,7. Sana makatulong. Sabi niya, habang inaanyayahan silang pumasok sa maliit na opisina sa tabi ng tindahan. Sa loob ng silid, may isang monitor na nakpapakita ang kuha mula sa iba't ibang anggulo. Isa sa mga ito ay direktang nakatutok sa gate ng bahay ni Mang Cesar. Agad na kinopya ang technical staff ang pulisya ang video footage mula Hulyo 1 hanggang 4. Pinili ni Captain Reyes na panurin ang kuha mula sa huling araw na nakita si Maricel. Sa screen, makikita si Maricel na gumagawa ang kanyang makaraniwang gawain sa umaga, nakwawalis ang mga dahon sa harap ng bahay, dinadala si Junjun para bumili ang merienda sa kanto. Ngunit mula hapon hanggang gabi, hindi na lumitaw ang kanyang anino. Ang kamera ay nakakuha lamang ng imahe ni Mang Cesar na ilang beses na lumabas-masok sa gate. Binubuksan ang ilaw at bumabalik sa loop hanggang sa lumipas ang hating gabi. Walang anumang kuha na nakpapakitang lumabas si Maricel, maging naglalakat man o may dalang gamit. Napayuko si Arturo at tumulo ang kanyang maluha. Ang pag-asang umuwi lang ang kanyang asawa sa Pangasinan ay nagsimulang gumuho. Nagbuntong hininga ng malalim si Captain Reyes. Para sa kanya, ang ebidensya sa video ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Ang katotohanang si Mang Cesar lamang ang lumabas-masok sa bahay sa loob ng 3 araw ay nakpahina sa kanyang testimonya. Mang Nestor, may audio po ba yung recording? Tanong ni Captain Reyes. Wala po, Kapitan. Video lang. Pero narinig ko sa ilang kapitbahay na parang may sumigaw daw nung gabing yon, pero hindi rin ako sigurado, sagot niya. Ang impormasyong iyon ay itinala. Kahit walang tunok ang video, ang testimonya ng kapitbahay ay isang mahalagang karagdagang impormasyon. Matapos makopya ang footage, nakpaalam na ang grupo. Sa kabilang kalye, pinanot sila ni Mang Cesar na may seryosong mukha. Ano po yon, Masir? Tanong niya. Ebidensya lang. Gusto lang namin kumpirmahin ang kwento ninyo, maikling sagot ni Captain Reyes. Tila nabalisa ang ekspresyon ni Mang Cesar. Alam niyang kayang sirain ang kamera sa tapat ng bahay ang kasinungalingang kanyang binuo. Nang gabing iyon, matapos makuha ang video, muling pinanot ito ang team sa himpilan ng Santa Maria. Bawat minuto ay sinuring mabuti.
Mula umaga hanggang madaling araw, talagang hindi lumabas si Marikel sa gate. Samantalang si Mang Cesar ay ilang beses na nakitang may dalang kung ano-ano patungo sa likod bahay, ngunit palaging mag-isa, ang piraso ng palaisipan ay naksimulang maging malinaw. Hindi kailanman umalis si Marikel sa bahay mula noong gabing nag-away sila. Kung gayon, malaki ang posibilidad na nasa loop pa rin siya ang bahay na iyon buhay man o patay na. Kinabukasan, ika-5 Hulyo, inulat ni Captain Reyes ang kanilang manatuklasan. Gamit ang matibay na ebidensya mula sa CCTV, humiling siya ang search warrant para sa masusing pagsisiyasat sa bahay. Agad na inaprubahan ang hiling. Nang marinig ni Arturo ang desisyon, matagal siyang natahimik. Mayroong pakiramdam ang ginhawa na umuusad ang investigasyon. Ngunit mayroon ding takot sa kung ano ang maari nilang matuklasan. Sa kabilang banda, sinubukan ni Mang Cesar na maging normal. Binuksan pa rin niya ang kanyang tindahan, ngelongganisa sa harap ng bahay. Ngunit tila walang gana siyang maksilbi sa customer. Matigas ang kanyang mukha. Nang tanungin, siya ang isang customer kung bakit biglang kinansela ang order ng longganisa, idinahilan niyang sira ang makina kahit na ayon sa isang dating katulong, mayos pa naman itong gumagana. Para kay Captain Reyes, lahat nga piraso ay naktuturo sa isang direksyon. Ang CCTV footage, ang nga alahas at dokumentong naiwan, ang inosenteng salita ni Junjun, at ang kasinungalingan tungkol sa sirang makina. Lahat ay nagsasabing hindi kailanman umalis si Marikel sa bahay at alam ni Mang Cesar kung ano ang nangyari. Dapit hapon, nagsimula ang paghahanda para sa pagsalakay. Nagdala ang forensics team ng mga espesyal na kagamitan, kabilang ang luminol para sa pagdetect ng mga bakas ng dugo. Malinaw ang plano. Kailangang ilayo si Mang Cesar sa bahay para wala siyang pagkakataong sirain ang ebidensya. Dahan-dahang gumabi sa barangay sa Santa Maria. Mula sa labas, tahimik ang bahay ni Mang Cesar. Sarado na ang tindahan, ngunit alam ang lahat ang sangkot na sa likod ang ordinaryong bahay na iyon ay may itinatagong malaking sikreto. At ang susi sa pagbubukas ang sikretong iyon ay nakmula sa amga mata ang CCTV sa kabilang kalye, amga matang hindi kailanman nagsisinunggaling. Hapon niya araw na iyon, biglang nakbago ang kapaligiran sa barangay sa Santa Maria. Ilang sasakyan niyang pulis ang huminto sa harap niya bahay ng pamilya ni Arturo. Mga miyembrong scene of the crime operatives na nakaswat ng puting PPE ang bumaba mula sa mga sasakyan. Nagsimulang mag-usyoso ang kapitbahay sa gilid ng kalsada. Nagbubulungan sa pagtataka. Sa buong panahon, kilala si Mang Cesar bilang isang masipak na tindero ng longganisa. Sino ang makakalang ang kanyang bahay ang magiging sentro ng atensyon sa araw na iyon? Bago magsimula ang pagsisiyasat, ipinakita ni Captain Reyes ang search warrant. Si Mang Cesar ay dinala sa istasyon para sa karakdagang pagtatanong, kaya't naiwang walang tao ang bahay. Nakatayo si Arturo sa tabi ni Captain Reyes, tensyonado ang mukha, at nakatutok ang mata sa bawat galaw ang mga opisyal. Nagsimula sila sa banyo, pagkatapos ay sa kusina, at huli sa silid paggawaan. Inutusan ni Captain Reyes ang team na kumilos ng sistematiko. Sa banyo sa likod bahay, ang silid ay sobrang linis. Makintab ang sahig at nanunuot pa rin ang amoy ng panlinis. Isang opisyal ang nag-spray ng luminol sa mga pada at sahig, at pagkatapos ay pinatay ang ilaw. Bigla, isang malabong asul-berdeng liwanag ang lumitaw malapit sa drain. Bakas ng dugo, bulong ang isang opisyal. Nilinis na, pero may bakas pa rin. Napapikit si Arturo, nanginginig ang kamay. Sininyasan siya ni Captain Reyes na kumalma. Mula sa banyo, lumipat ang team sa kusina sa likod bahay. Matapang pa rin ang amoy ng kemikal. May mga itinala silang ilang bagay. Ngunit ang pangunahing atensyon ay napunta sa silid paggawaan ng longganisa. Mayos ang silid. May stainless steel na mesa, malalaking kutsilyo, mga plastik na drum, at isang industrial meat grinder sa isang sulok. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang sobrang kintab ng metal ng grinder na tila paulit-ulit na kinuskos. Hindi po ganyan kalinis yan dati
sabing gating katulong ni Mang Cesar na kasama bilang testigo. Nung nakaraang 2 araw, sinabi ni Tatay Cesar na sira daw yung makina, kaya huminto muna sa paggawa. Agad na kinunan ang litrato ang soko ang grinder. Pagkatapos, binuksan nila ang takip at hinugot ang blade. Sa sandaling iyon, biglang tumindi ang tensyon. Sa pagitan ng gatalim, natakpuan nila ang ilang hiblaing mahabang itim na buhok kasama ang maliliit na hiblaing mapulang tela. Napahawak sa bibig ang dating katulong, namutla, napopo si Arturo sa sahig. Hirap nang kontrolin ang sarili. Kolektahin ang lahat niyan. Matigas na utos ni Captain Reyes. Ang hibla ang buhok at tela ay inilagay sa mga espesyal na plastic bag, tinatakan at nilagyan ang label. Ang talim at iba pang bahagi ng grinder ay kinuha rin bilang ebidensya. Binuksan din mga opisyal ang freezer sa isang sulok. Sa loop, may ilang pakete ang longganisa na handa ng ibenta, ngunit iba ang itsura, mga etiketa tila minadali ang pagkakasulat. Itinala ito para sa karagdagang pagsusuri sa laboratorio. Sa labas ng bahay, dumarami na ang osyoso. Mabilis na kumalat ang sismis na may nakakatakot na nangyari sa bahay ni Mang Cesar. Ang pangalang dating iginagalang ay naging bulungan na puno ng takot. Nang matapos ang pagsisiyasat, tumayo si Captain Reyes sa harap ng bahay, pinakmamasdan ang maliit na istruktura. Ang bawat sulok ay mukhang normal, ngunit malinaw na naktatago ito ang madilim na katotohanan. Ang nakolektang ebidensya ay agad na ipinadala sa laboratorio. At kung ang resulta ay tumugma sa kanilang inaasahan, wala nang paraan para makatanggi pa si Mang Cesar. Lumapit si Arturo, garagal ang boses. Kapitan, ibig sabihin ba nito si Marichel? Tumingin sa kanya si Captain Reyes. Hindi pa natin makumpirma hanggat hindi lumalabas ang resulta ng lab. Pero maniwala ka, ilalabas natin ang lahat. Nang hapong iyon, habang isinasakay ang mga ebidensya sa sasakyan ng soko, nagsimulang dumilim ang kalangitan sa Santa Maria. Humangin ng tuyo, nakdadalang nakakakilabot na pakiramdam. Ang bahay ni Mang Cesar ay hindi na lamang bahay nga isang tinderong longganisa, kundi isang tahimik na saksi sa isang misteryong malapit ng malutas. 2 araw matapos ang pagsisiyasat, puno ng tensyon ang himpilan ng Santa Maria. Ang opisina ng investigation unit ay puno na dokumento, ang nalarawan mula sa crime scene at natala sa whiteboard. Lahat ng miyembro ng team ay naghihintay sa isang bagay, ang resulta mula sa crime laboratory. Tanghali ng araw na iyon, dumating ang isang selyadong brown envelope mula sa forensics laboratory. Personal itong tinanggap ni Captain Reyes at tinala sa isang saradong kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, tinitigan ang dokumento ng resulta. Tahimik ang buong silid. Matapos basahin, huminga siya ng malalim. Ang DNA mula sa buhok at tissue na nakuha sa meat grinder ay tukma sa profile ni Ginang Maricel. Ang salitang iyon ay nakpatahimik sa lahat. Kinumpirma na ang siyensya. Hindi kailanman umalis si Marichel sa bahay. Siya ay naging biktima sa loop mismo ng tahanang iyon. Nang ipaalam kay Arturo ang balita, namutla ang kanyang mukha. Mahina niyang naibulong. Totu nga. Hindi na babalik si Marichel. Napaupo siya. Halos hindi na makatayo. Hindi na kailangan maraming salita. Alam nahat kung gaano kadurok ang kanyang puso sa sandaling iyon. Samantala, patuloy pa rin sa pagtanggi si Mang Cesar sa interrogation room. Nakaupo siya sa isang bakal na upuan, makasalikop ang kamay, nakatingin sa kawalan. Wala akong alam, mula nung nagawi kami umalis na si Maricel. Huwag ninyo akong pagbintangan. Pumasok si Captain Reyes, dala ang folder na naglalaman ng resulta ng lab. Umupo siya sa tapat ni Mang Cesar. Matalim ang tingin. Mang Cesar, nagsasalita na ang ebidensya. Ang DNA, buhok at tissue sa grinder ninyo ay tukma sa DNA ni Marichel. Walang makakapagdeni niyan. Nanigas ang mukha ni Mang Cesar. Sinubukan niyang lumaban. Baka nakamali lang. Baka nalaklak lang yung buhok noong tumutulong si Marichel sa kusina. Masyado kayong nakmamadali. Sumandal si Captain Reyes. Mahina ngunit may diin ang boses. Maaring malaglak ang buhok, pero ang human tissue hindi basta-basta sumusulpot.
Nakita ang forensics ang DNA ni Marikel sa mismong talim ang grinder. Hindi nagsisinungaling ang siyensya na kuyom eng kamao si Mang Cesar. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang sentido. Matapos ang ilang segundo eng katahimikan, napayuko siya. Nahahanap lang kayo eng masisisi. Hindi na nakipaktalo si Captain Reyes. Inilabas niya ang nga litrato, ang meat grinder, ang evidence bag na may buhok, ang nga paketeng longganisa mula sa freezer. Inilatak niya ito isa-isa sa mesa. Lahat ng ito ay nasa bahay ninyo. Ipaliwanag mo kung paano napunta. Diyan ang ngayan kung wala kang alam. Matagal na tinitigan ni Mang Cesar ang nga litrato. Nanginginig ang kanyang ngalabi. Pagkatapos ay muli siyang natahimik. Hinilamos niya ang kanyang mukha na parabang may pinipigilan. Ngunit sa huli, sinubukan niyang magpakatatak. Igigit ko pa rin na wala akong kasalanan, mahina niyang sabi, kahit nanginginig ang boses. Dahil dito, nakbago nga taktika si Captain Reyes. Dahan-dahan siyang naksalita. Mang Cesar, bata pa si Junjun. Kailangan niya ng katotohanan. Kung magsisinunggaling ka pa, hindi malalaman ni Arturo kung ano talaga ang nangyari sa asawa niya. Ganyan ka na ba kawalang puso para hayaang lumaki ang apo mo ng walang kalinawan? Ang nga salitang iyon ang magpatahimik kay Mang Cesar ng mas matagal. Napayuko siya. Bahagyang nanginginig ang nga balikat. Ngunit nang magsisimula na sanang magsulat ang opisyal, huminga siya ng malalim. Sinusubukang maging matatak muli. Hindi ako amin sa kasalanang hindi ko ginawa. Pansamantalang itinigil ang pagtatanong. Naiwan si Mang Cesar sa silid na mag-isa, nakatingin sa pader na walang laman. Nanigas ang kanyang katawan. Sa labas, lumabas si Captain Reyes na may seryosong muka. Agad na nagtanong si Arturo na naghihintay, "Kumusta po?" Marahang tinapik ni Captain Reyes ang kanyang balikat. Nagsisimula nang gumuho ang pader niya. Maniwala ka, hindi may tatago ang katotohanan habang buhay. Nang gabing iyon, nakplano ang bagong estratehiya ang investigation team. Maaring matigas pa si Mang Cesar, ngunit alam nilang malapit nang maubos ang kanyang oras. Kapag nagsalita na ang ebidensya, ang pagsisinungaling ay pagpapaliban na lamang sa hindi maiwasan. Kinabukasan, naging abala muli ang himpilan ng Santa Maria. Bagamat malinaw na ang resulta ng laboratorio, patuloy pa ring tumatanggi si Mang Cesar. Alam ang investigation team na kailangan nila ang isang matinding alas para sirain ang pader ng kanyang kasinungalingan. At dun, isang hindi inasahang pangyayari ang naganap. Dumating si Rina, ang matalik na kaibigan ni Maricel mula high school, na may malungkot na mukha. Dala niya ang cellphone ni Maricel na ipinatago nito sa kanya ilang linggo bago siya nawala. Ngasa, baka makatulong po ito. Nung huling gabi, nagpadala po sa akin si Maricel voice message, mahinang sabi ni Rina. Agad itong sinuri ang IT team. Sa isang messaging app, mayroong isang voice file na may habang 2 minuto. Malinaw na narinig ang boses ni Marikel, bagamat nanginginig. Rina, pagod na ako. Nitong gahuli, pakiramdam ko laging may nakatingin sa akin. Kahit nasa kusina ako sa banyo, natatakot ako pero hindi ko alam kung kanino sasabihin. Malayo si Art, baka lumaki lang ang gulo kung sasabihin ko. Ipagdasal mo akong maging matatak, ha? Natahimik ang buong silid. Ang boses ni Maricel na puno, ang pagkabalisa ay napatahimik sa lahat. Napahawak si Arturo sa kanyang mukha, walang masabi. Mahigpit na hinawakan ni Rina ang cellphone, dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Napagtanto ni Captain Reyes na ito ang emosyonal na ebidensya na maaring yumanik kay Mang Cesar. Dinala niya ang kopya ang voice file sa interrogation room. Hinihintay na siya ni Mang Cesar na may pagod na mukha. Walang sabi-sabi, pinatuktok ni Captain Reyes ang voice message ni Marikel. Umalingaw sa silit ang boses. Pakiramdam ko laging may nakatingin sa akin. Natatakot ako. Nagulat si Mang Cesar. Nalaki ang kanyang mata, naging hindi regular ang pahinga. Mang Cesar, mahinahong sabi ni Captain Reyes. Ito ang boses ni Marikel, isang gabi bago siya nawala. Pakiramdam niya ay may nakmamasid sa kanya. Ano ang ibig sabihin niyan? Agad na umiling si Mang Cesar.
Imahinasyon lang niya yan. Masyadong mapakalala ang nga babae. Lumapit si Captain Reyes, matalim ang titik. Ngunit ngayon, pinatunayan ang forensic evidence na totoo ang takot niya. Ang buhok at tissue niya ay nasa grinder mo. Hinikpitan ni Mang Cesar ang hawak sa upuan, pinakpapawisan ing malamig. Sinubukan niyang lumaban. Walang katuturan yan, pinakduduktong niyo lang ang nga bagay-bagay. Hindi yan ebidensya na ako ang may kasalanan. Hindi, sumuko si Captain Reyes. Inilabas niya ang litrato ni Junjun, ang maliit na apo ni Mang Cesar. Ang sabi lang ni Junjun, matagal nang tulok si nanay. Ang salitang iyon ay tukma sa natuklasan natin. Ganyan ka ba kawalang puso para hayaang lumaki ang isang bata na walang katotohanan? Nakbago ang ekspresyon ni Mang Cesar. Napayuko siya, nanginginig ang balikat. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Saglit siyang natahimik, humihingal. Ngunit nang muling nagsalita si Captain Reyes, sinubukan niyang lumaban muli. Gusto ko lang protektahan ang pamilya ko. Huwag mong ihalo ang boses ng takot sa katotohanan. Matagal siyang tinitigan ni Captain Reyes. Ang pamilya ay pinoprotektahan ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Ang boses ni Marikel ay habambuhay kang mumultuhin, pansamantalang itinigil ang pagtatanong. Naiwan si Mang Cesar sa silid mag-isa, sa likod ng monitor. Pinanood siya ni Captain Reyes. Si Mang Cesar ay hindi mapakali, gumagalaw-galaw sa upuan, hinahaplos ang mukha, at pagkatapos ay hinampas ang mesa nanginginig na kamay. Nagsisimula na siyang masira, bulong ni Captain Reyes sa kanyang kasamahan. Ang boses na iyon ang tumagos sa depensa niya. Bukas, gagamitin natin ang lahat ng ebidensya para idiin siya. Lumipas ang gabi, nanatiling maliwanag ang nga ilaw sa himpilan. Isang psychological war ang nagaganap sa pagitan ng kasinungalingang sinusubukang manatili at ng katotohanang dahan-dahang lumalabas. Ang susunod na araw ang magiging araw ng pahuhusga. Umaga ng Demulan ng Hulyo, ang interrogation room sa himpilan ng Santa Maria ay inihanda ng mas seryoso kaysa dati. Lahat ng ebidensya ay maayos na nakahanay sa mesa. Ang malinaw na resulta ng laboratorio na tumutukma sa DNA, ang litrato ng ebidensyang kinuha mula sa bahay ni Mang Cesar, ang nanginginig na voice message ni Maricel na puno na takot at ang testimonya na kapitbahay na nakarinig na sigaw nung gabing iyon. Nakpasa si Captain Reyes na ang araw na iyon ang dapat maging turning point. Dinala si Mang Cesar na nakaposas, payat ang kanyang itsura, namumukto ang nga mata, ngunit sinubukan pa rin niyang manatiling tuwid. Sa mga nakaraang araw, nanahimik na lamang siya. Ang kanyang katawan ay tila pagod na para bang wala ng lakas para tumanggi. Sinimulan ni Captain Reyes ang pagtatanong sa mahinahon ngunit matalim na boses. Binigyang diin niya na malinaw na ang lahat ng ebidensya at ang pagsisinungaling ay lalo lamang magpapalala sa kanyang sitwasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder resulta ang lab at pinatuktok ang voice message ni Marikel. Ang boses ang dalaga ay marahang umaling-aungaw, puno ang pakabalisa, na tila nagmumula sa likod ang malamig na pader ang interrogation room. Pagkatapos, inilabas ni Captain Reyes ang litrato ni Junjun. Ang malit na apo ni Mang Cesar, na may inosenteng ngiti, na parabang nagtatanong kung nasaan ang kanyang ina. Matagal, nanapayuko si Mang Cesar. Mahigpit ang pagkuyom en kanyang nga kamay, mabigat ang pahinga. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad tumingala para tumanggi. Sa katahimikan en silid, tanging ang tuno en orasan sa pader ang maririnig. Sa gitna en katahimikang iyon, mahina siyang bumulong, halos para sa sarili. Mula nang mamatay ang asawa ko, parang nawalan na ang laman ang buhay ko. Nahuli ni Captain Reyes ang butas na iyon. Lumapit siya ng bahagya at hinailing na ikuwento niya kung ano talaga ang nangyari noong gabing nawala si Marikel. Sa garalgal na boses, sa wakas ay umamin si Mang Cesar. Noong gabing iyon, matindi ang kanilang pagtatalo. Sumisigaw si Marikel at natakot siya na marinig nga kapitbahay. Gusto niya lang patigilin ang sigaw, ngunit naging masyadong marahas ang kanyang nga kamay. At sa isang iglap
Alam niyang huli na ang lahat. Ang nga salitang iyon ay pautal-utal na lumabas, puno nga pagsisisi, ngunit sapat na malinaw para buksan ang daan patungo sa katotohanan. Hindi siya pinutol ni Captain Reyes. Hinayaan niyang lumabas ang bawat salita. Nang tanungin kung ano ang ginawa niya pagkatapos, hinilamos ni Mang Cesar ang kanyang mukha. Sinabi lamang niyang natakot siya. Nagulo ang kanyang isip. At lahat ng ginawa niya pagkatapos ay dahil sa matinding takot. Tumigil siya sa pagsasalita. Nanginginig ang nga balikat. Wala na ang matigas na pagtanggi tulad eng dati. Hindi pa ito ang buong pag-amin, ngunit sapat na ito upang ipakita na ang pader eng kasinungalingang kanyang binuo ay nagsimula ng gumuho. Isinara ni Captain Reyes ang folder at sinabing sapat na muna para sa araw na iyon. Tiniyak niya kay Mang Cesar na mag-usap sila muli kinabukasan at oras na para sabihin niya ang buong katotohanan. Tumango lamang ng bahagya si Mang Cesar, puno ng pagod ang mukha, sa labas ng interrogation room. Nahihintay si Arturo na may mamatang puno ng tanong. Wala siyang masabi. Tinitigan niya ang pinto. Lumapit si Captain Reyes. Tinapik ang kanyang balikat at sinabing, nagsimula na siyang magsalita. Bagamat hindi pa buo ang katotohanan, napayuko si Arturo. Tahimik na tumulo ang kanyang ngaluha. Nang gabing iyon, mas tahimik ang himpilan ng Santa Maria. Alam ng lahat na ang madilim na sikretong matagal nang nakakubli ay nagsimula ng mabuksan. Ang natitira na lamang ay hintayin si Mang Cesar na makaroon ng lakas ng loob na ikuwento ang lahat nang hindi na naktatago sa likod ang kasinungalingan. Kinabukasan, 10 Hulyo, ang interrogation room sa himpilan ng Santa Maria ay muling naging tahimik na saksi sa isang mabigat na katotohanan. Dinala si Mang Cesar na may mabagal na mga hakbang, payat ang kanyang mukha, walang lakas ang katawan, wala na ang matigas, na kilos tulad ng dati. Tanging nga matang walang laman ang paminsan-minsay tumitingin sa sahig. Hinihintay siya ni Captain Reyes na may dalang folder inga dokumento, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya maraming sinabi. Binuksan niya lamang ang usapan sa isang simpleng pangungusap. Ngayon, Mang Cesar, kailangan mong ikuwento ang lahat. Napapikit si Mang Cesar saglit. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Sa garalgal na boses, sinimulan niyang ilahat ang kwentong matagal niyang itinago. Nung gabing iyon, umuwi raw siya na lasing matapos makipag-inuman. Isang maliit na pagtatalo tungkol sa para sa ulam ay lumaki at naging isang mainit na sigawan. Sumigaw si Marikel at ang pinakamalaking takot ni Mang Cesar ay ang kahihiyang marinig ito nga kapitbahay. Sa sobrang takot, lumapit siya para patigilin ang sigaw, ngunit ang kanyang ginawa ay naging isang trahedya. Sa isang iglap, si Marichel ay tuluyan ng natahimik. Pagkatapos nun, para siyang balif na paikot-ikot. Ang takot ay bumalot sa kanya, takot na makulong, takot na masira ang negosyo, takot na kamuhian ang kanyang apo, at takot na isumpa ang buong barangay ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi ko alam ang gagawin. Lahat ng ginawa ko pagkatapos nun dahil sa takot. Mahina niyang sabi habang tumutulo ang luha. Hindi na niya idinatalye ang nga karumal-dumal na bahagi. Sinabi lamang niyang, sinubukan niyang itago ang lahat nga, bakas gamit ang nga, bagay na mayroon sa bahay. Ang nga salitang iyon ay napatahimik sa buong silid. Hindi sumabat si Captain Reyes, tinitigan lamang siya para siguraduhin lahat ng salita ay maayos na naitala. Bawat pangungusap na lumabas ay naging ebidensya. Bawat paghinto para huminga ay naging bagong pasanin sa kaso. Nang pirmahan ni Mang Cesar ang kanyang nakasulat na pag-amin, nanginginig ang kanyang nga kamay. Ang tinta ng ballpen ay nanginginig na para bang bawat letra ay pag-amin sa kanyang kasalanan. Matapos ang pagtatanong, inalalayan si Mang Cesar palabas eng silid. Nang hihina ang kanyang katawan, ang mukha ay lubok sa pagsisisi. Wala ng pagtanggi, tanging ang pagod ng isang matandang lalaki na sa wakas ay sumuko na sa katotohanan. Sa labas, hindi na nahihintay si Arturo nang may pagkabalisa tulad ng dati. Tahimik siyang nakaupo sa isang mahabang upuan. Ang dalawang kamay ay nakahawak sa kanyang nga tuhod. Walang laman ang kanyang nga mata, nakatitik sa pader. Nang lumapit si Captain Reyes at sinabing umamin na ito,
Tumango lamang ng dahan-dahan si Arturo. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw. Dahan-dahan lamang siyang tumayo at lumabas ang gusali. Iniwan ang malamig at mahabang pasilyo. Nang gabing iyon, muling naging tahimik ang himpilan ng Santa Maria. Sa isang banda, nakahinga ng maluwag ang investigation team na sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Ngunit alam din nila na hindi pa ito ang katapusan. Ang pag-amin ay simula pa lamang ang isang mahabang paglalakbay para sa pamilya ni Maricel. Ang landas tungo sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. At para sa mga taga-barangay, ang balitang ito ay magiging isang malaking ingay na mahirap patahimikin. Ang balita ang pag-amin ni Mang Cesar ay mabilis na kumalat, mas mabilis pa sa inasahan ng investigation team. Kinabukasan, matapos kumalat ang balita mula sa interrogation room, umugong ang nga bulungan sa mga kapihan, sa palengke, at maging sa harap nga bahay. Ang maliit na barangay sa Bulatyan, na dating payapa ay nabalot nga sismis. Mahirap paniwalaan nga tao na ang matandang lalaki na kilala nilang mabait na tindero ay kayang magtago nga nung kadilim na sikreto. May mga umiling, may mga naktatakip ng bibig, at may mga piniling manahimik na parabang ang pagbanggit lamang sa kanyang pangalan ay isang kahihiyan na. Sa bahay ni Arturo, puno ng kalungkutan ang kapaligiran. Ilang oras siyang nakaupo sa sala. Walang laman ang nga mata. Nakatitik sa litrato ni Maricel na nakasabit sa pader. Ang kanyang inang may sakit ay nakahiga lamang, tahimik na umiyak. Ang maliit na si Junjun ay patuloy na naglalaro sa bakuran. Hindi naunawaan ang nangyayari. At laging nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang ina. Ang inosenteng tanong na iyon ay tumutusok sa puso sa tuwing mariring. Dumating si Rina ng hapong iyon, hindi lang para magdala ang pagkain kundi para ayain si Junjun na maglaro para maiba ang atensyon nito. Kailangan mong maging matatak, Art, bulong niya habang inakay ang bata para mag-drawing. Habang ginagawa ito, pasulyap-sulyap siya kay Arturo na may mamasa-masang mata na tila maraming gustong sabihin ngunit alam na walang salitang makakapagbagaling sa sugat ng kanyang kaibigan. Ang kanyang presensya ay naging isang maliit na suporta kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng tahimik na pakikiramay. Sa himpilan ng Santa Maria, nagsimula nang umusat ang proseso ng batas. Opisyal na sinampahan ang kaso si Mang Cesar at kumpleto na ang investigasyon. Natanggap na ang piskal ang paunang ulat at ang paglilitis ay nahihintay na lamang ang petsa. Bagamat umaandar ang proseso, sa tuwing binabasa ang investigation team ang tala ang pag-amin, naroon pa rin ang pakiramdam ang kalungkutan. Sanay sila sa mabibigat na kaso, ngunit ang isang ito ay tungkol sa isang pamiyang sinira mula sa loop na mas nakakapanlumo kaysa sa karaniwang krimen. Nagsimulang iulat ang lokal na media ang balita sa iba't ibang bersyon. Sinubukan ang pulisya na kontrolin ang pakalat ang nga sensitibong detalye. Ngunit patuloy, paring kumalat ang nga sismis. May nagsasabing na pressure si Mang Cesar sa buhay. May naniniwalang matagal na siyang may masamang balak. Ang nga hindi malinaw na bersyong ito ay lalong nakpagulo sa komunidad. Ang barangay mismo ay nahati. May magalit dahil pakiramdam nila ay nasira ang kanilang tiwala. Kilala natin siyang mabait, sino mag-akala, sabing isang lalaki sa kapihan. Samantala, ang iba ay piniling matakot at isara ng mahigpit ang kanilang nga pinto tuwing gabi. Ang bahay ni Mang Cesar, na ngayon ay may police line, ay tahimik na nakatayo sa kanto. Naging isang tahimik na simbolo ang trahedyang yumanik sa buong komunidad. Ang nga batang dumadaan ay nakmamadali, hindi nangangahas tumingin. Para kay Arturo, bawat araw ay naging isang walang katapusang pagsubok. Kailangan niyang alagaan ang kanyang ina, palakihin si Junjun at harapin ang nga mata ng awa at bulungan ng nga kapitbahay na hindi niya mapigilan. Ang kanyang nga gabi ay puno ng bangungot at sa tuwing nagigising siya, isang nakabibinging katahimikan ang kanyang nararamdaman. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay. Kailangan niyang harapin ang paglilitis, pasanin ang nadungisang pangalan ng pamilya, at kasabay nito, subukang panatilihing buhay ang magagandang alaala ni Maricel para sa kanilang anak. Nang gabing iyon, nakaupo si Arturo sa beranda,
pinakmamasdan ang tahimik ngunit magulong komunidad. Sa malayo, maririnig pa rin ang mga boses ng kapitbahay, kalahating naniniwala, kalahating hindi. Ang dating payapang, barangay ay basak na ngayon dahil sa takot at galit. Alam ang lahat na ang susunod na hakbang ay wala na sa himpilan ng pulisya, kundi sa korte. At doon, lahat ng mata ay nakatutok kung makakamit nga ba ang katarungan. 20 ng Agosto, isang buwan matapos ang pag-amin ni Mang Cesar. Puno nga tao ang courtroom ng Regional Trial Court ing Bulacan. Mula pa umaga, dumating na ang residente, ang ilan ay dahil sa kuryosidad. Ang ilan ay gustong makita ang katotohanan gamit ang sarili nilang nga mata matapos marinig ang bulungan. Nakabante ang pulis sa pinto, inaayos ang pila para hindi maksiksikan sa loob. Mabigat ang atmosfera, bawat usapan ay napuputol ang tensyon. Nasa unahang hilera si Arturo kasama si Rina. Maputla ang kanyang mukha, namumukto ang mata at magulo ang buhok. Halos hindi siya nakatulog. Iniisip kung paano haharapin ang araw na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Rina ang kanyang kamay, sinusubukang magbigay ng lakas ng walang salita. Sa likod nila, ilang kapitbahay ang dumating na may halong galit, pakadismaya at hindi paniniwala sa kanilang nga mukha. Nang bumukas ang pinto sa gilid at dinala si Mang Cesar, biglang natahimik ang buong silid. Mabagal maglakad ang matandang lalaki, payat ang mukha at nakayuko. Wala na ang imahe. Eng respetadong lalaki na, kilala eng nga taga-barangay. Tanging isang marupok na katawan na may pasan na mabigat na dalahin. Umupo siya sa upuan ning akusado. Ang nga kamay ay nakapatong sa mesa, hindi tumitingin sa sinuman. Pumasok ang hukom, pinukpok ang gavel, at nagsimula ang paglilitis. Tumayo ang piskal at binasa ang sakdal sa mabigat na boses. Paulit-ulit na binanggit ang pangalan ni Marichel. At sa tuwing maririnig ito, sumisikip ang dibdib ni Arturo. Napayuko siya, pinipigilan ang luha habang marahang hinihimas ni Rina ang kanyang balikat. Inilarawan sa sakdal kung paano nawalan ang kontrol si Mang Cesar, kung paano niya sinubukang pagtakpan ang krimen, at kung paano inilantad ang forensic evidence ang lahat. Malamig ang hangin sa silid. May mga residenteng dahan-dahang umiling. May mga nagtatakip ng bibig. Nang pakakataon ng depensa, sinubukan ng abogado ni Mang Cesar na mangatwiran para sa mas mababang sentensya. Binidyang diin niya ang katandaan ni Mang Cesar, ang lumalalang kalusugan, at ang kanyang malinis na rekord. Nagsisisi po ang aking kliyente, mahina niyang sabi. At ang pagsisising iyon ay dadalhin niya habang buhay. Ngunit hindi gaanong napabago sa atmosfera ang mga salitang iyon. Para sa mga nasa silid, ang kasalanan ni Mang Cesar ay masyadong mabigat para takpan nga numang dahilan. Binigyan ang pakakataong maksalita si Mang Cesar. Tumayo siya na nanginginig ang katawan. Ang kanyang boses ay napakahina, halos hindi marinig. Nagsisisi ako. Alam kong nakamali ako. Hindi ako humihingi nga tawad para palayain dahil alam kong imposible. Umaasa lang ako na balang araw, maintindihan ako nga aking apo. Dahil sa pangungusap na iyon, napatinggala si Arturo at tinitigan ang kanyang biyenan ng nga matang namumula at puno ng sakit. Walang salitang lumabas, tanging isang malamig na tingin na tila nagsasabing, hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi nagtagal ang paglilitis nung araw na iyon. Matapos basahin ang sakdal at paunang testimonya, tinapos nga hukom ang sesyon. Ang susunod na pagdinig ay itinakda para sa testimonya ng mga saksi, kabilang na si Arturo. Nang ilabas si Mang Cesar, sinubukan ng ilang residente na lumapit ngunit hinarangan silang nga pulis. Nanatiling nakaupo si Arturo, naninigas ang katawan. Tinapik siya ni Rina at inaya palabas. Sa labas ang korte, nahihintay ang nga reporter. Tinutok sa kanila ang nga kamera. Napayuko si Arturo. Tamangging magbigay ng comment. Alam niyang may mas mabigat pang nahihintay sa kanya, hindi ang flash-ing na kamera, kundi ang katotohanan sa susunod na linggo. Siya mismo ang tatayo sa harap ng hukom para tumustigo laban sa kanyang biyenan. Nang gabing iyon, muling napuno ng usapan ang barangay tungkol sa unang paglilitis. Ngunit para kay Arturo, ang tunong nga file ng hukom ay patuloy na umaling-aungaw sa kanyang tainga. Alam niyang nagsisimula pa lang ang paglalakbay na ito
At ngayon, siya ay naging bahagi na ing proseso ing batas na magtatakda sa katapusan ing trahedya ing kanilang pamilya. Ang ikalawang paglilitis ay ginanap 1 linggo matapos basahin ang sakdal. Ang courtroom ing RTC ing Bulacan ay muli na namang napuno ing tao. Marahil mas marami pa kaysa sa una. Alam ing lahat na araw na iyon para sa matestigo. Tensyonado ang kapaligiran. Ang bulungan ay may kasamang matatalim na tingin na parabang hindi na makapahintay ang lahat na marinig ang katotohanan mula sa bibig nga magpapatuto. Si Arturo ang unang tinawag. Humakbang siya pasulong na may maputlang mukha, naninigas ang katawan, at namumukto ang mata sa puyat. Matapos manumpa, umupo siya sa ang testigo. Nagsimula ang piskal sa mga simpleng tanong. Kailan niya huling nakausap si Maricel? Ano ang alam niya sa relasyon ng kanyang biyenan at asawa? At ano ang naramdaman niya nang mabalitaan ang pagkawala ni Maricel? Nanginginig ngunit matatak ang boses ni Arturo. Ikinuwento niya kung gaano kamahal na asawa at ina si Maricel na hinding-hindi iwanan ang kanyang anak. Sa huli nilang tawag, normal daw ang boses nito. Pagkatapos ing 3 araw, nawala na siya. Alam kong may mali, mahina niyang sabi. Nang tanungin ang piskal tungkol sa kanyang biyenan, matagal na natahimik si Arturo, pagkatapos ay nagsalita. Hindi ko kailanman inasahan, pero hindi ko maaring ipikit ang aking mata sa ebidensya. Ang salitang iyon ay nakpatahimik sa buong silid. Ramdam ng lahat ang bigat ng isang anak na kailangang tumestigo laban sa sariling kadugo. Sinubukan siyang idiin ng abogado ang depensa, sinasabing maaring may hindi pakakaunawaan na baka hindi talaga alam ni Arturo ang nangyari. Ngunit maikling sumagot si Arturo, gusto ko lang ng katarungan para kay Maricel. Kahit na ang biyenan ko ang may gawa, hayaan neting ang batas ang humusga. Malinaw ang kanyang salita na nakpayo ko sa marami dahil sa awa. Pagkatapos ni Arturo, si Rina naman. Bagamat kinakabahan, malinaw ang kanyang boses. Ikinuwento niya ang kanilang pagkakaibigan mula pagkabata, ang pagbabago sa kilos ni Maricel sa mga huling buwan, at kung paano ipinahiwatig ni Maricel na may mali sa bahay. Muling ipinatuktok ang voice message ni Maricel. Maikli, ngunit sapat para palamigin ang buong silid. Alam ko po ang pagkakaiba ng ordinaryong takot at ng totoong takot. Giit ni Rina, ilang kapitbahay din ang tinawag. Kinumpirma nila ang kanilang testimonya tungkol sa sigaw na narinig nung gabing krimen at ang hindi pangkaraniwang katahimikan sa bahay ni Mang Cesar. Ang pirasoeng testimonya na ito ay nakatulong sa pagbuoeng isang mas malinaw na larawan para sa hukom. Sa upuan ng akusado, nanatiling nakayuko si Mang Cesar. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Arturo, ngunit agad ding yumuyuko muli. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang mukha ng isang matandang lalaki na tila lalong nang hihina sa ilalim nga, ilaw nga courtroom. Iba-iba ang reaksyon ng mataw sa silid. May mga pumipigil ang luha, may mga bumubulong habang umiling, at may mga nakatulala na parabang mahirap pa ring tanggapin ang katotohanan. Matapos magbigay ang testimonya ang lahat ang saksi, tinapos ang hukom ang sesyon. Ang paglilitis ay magpapatuloy sa susunod na linggo para sa closing arguments ang magkabilang panig. Sabi niya bago pupukin ang gavel. Lumabas si Arturo sa courtroom na may mabibigat na hakbang kasama si Rina. Sa labas, muling tinutok sa kanya ang kamera, ngunit napayuko lamang siya at nakpatuloy sa paglakad. Sa kanyang isip, alam niyang mas mabigat ang susunod na pagdinig. Dahil dun, babasahin ang formal na hatol at ang kinabukasan ng kanyang biyenan, kasama ang katapusan ng sugat sa kanilang pamilya, ay magsisimula ng matukoy. 1 linggo makalipas, ang courtroom ng RTC ng Bulacan ay muling napuno ng tao. Dumaksa ang residente, ang ilan ay dahil sa kuryosidad, ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala na ang proseso ng batas laban kay Mang Cesar ay umabot na sa pinakakritikal na yugto. Ang closing arguments, tensyonado ang kapaligiran mula pa umaga. Mabigat ang hangin sa silid. Bawat bulungan ay tumahimik nang pumasok ang hukom. Dinala si Mang Cesar na may mabagal na mga hakbang. Ang kanyang kulay kahel na uniformeng bilanggo ay tila maluwak sa kanyang lalong pumapayat na katawan.
Umupo siya sa upuan eng akusado, nakayuko, na para bang wala ng lakas na harapin ang sinuman. Binuksan eng hukom ang sesyon at binigyan ang pagkakataon ang piskal para sa kanyang closing argument. Tumayo ang piskal, binuksan ang isang makapal na folder at binasa ang buot nga pangyayari, nga ebidensya, at testimonya na lahat sa mga nakaraang pagdinig. Pagkatapos, sa isang mabigat na boses, hiniling niya sa korte na hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo si Mang Cesar. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na umalingwaw-ngaw, nakpatahimik sa buong silid. Ang ilang residenteng nakikinig ay nakatingginan, may naktakip ng bibig sa gulat, habang ang iba ay napayuko na lamang na may malungkot na mukha. May ilan na piniling lumabas na lamang nga silid, hindi na kayang makinig. Si Arturo, na nakaupo sa unahan, ay naramdaman ang malakas na pagyanig sa kanyang dibdib. Alam niyang maaring mabigat ang hatol, ngunit ang marinig ito ng direkta ay tila nakpahirap sa kanyang pahinga. Sa isang banda, gusto niya ang katarungan para kay Maricel. Sa kabilang banda, siya pa rin ay isang apo na makikitang habang buhay na makukulong ang kanyang biyenan. Si Rina sa tabi niya ay hinikpitan ang hawak sa kamay ni Arturo, sinusubukang maging sandalan. Matapos magsalita ang piskal, pagkakataon naman niyeng, abogado niyeng, depensa. Tumayo siya at mahinahong, sinimulan ang kanyang closing argument. Inamin niya ang pagkakasala ng kanyang kliyente. Ngunit hinailing sa korte na isaalang-alang ang nga mitigating circumstance. Bukod sa katandaan at lumalalang kalusugan ni Mang Cesar, binidyang diin ang abogado na kilala siyang mabuting tao sa komunidad, masipak na tindero, at walang criminal record. At ngayon, nakpapakita siya ang matinding pagsisisi. Alam niyang kliyente na hindi na mabubura ang kanyang kasalanan, sabi niya. Ngunit siya ay tao pa rin na namuhay ng matino bago naligawang landas dahil sa isang malaking pagkakamali. Ngunit hindi naburaam nga, salitang iyon ang sugat sa puso ang nga nakikinig. Isang lalaki sa likuran ang bumulong, ang kabutihan sa nakaraan ay hindi may babalik si Maricel. Marami ang dahan-dahang tumango. Pagkatapos, pinikyan si Mang Cesar nguhuling pagkakataon na magsalita. Tumayo siya na nanginginig ang katawan. Tinitingnan ang hukom na may namumuong luha. Nagsisisi ako. Hindi ako naghahanap ng dahilan. Anuman ang maging hato, tatanggapin ko. Umaasalang ako na balang araw, makahanap ng kapayapaan ang aking apo. Ang kanyang garalgal na boses ay muling nakpatahimik sa silid. Sa huli, tinapos ang hukom ang sesyon, inanunsyo na babasahin ang hatol sa susunod na pagdinig. Pinukpok ang gaffel. Ang tunog ay matagal na umaling-awngaw, hudyat ing pagtatapos ing isang araw na puno ing tensyon. Paglabas ing courtroom, pinakaguluhan si Arturo eng nga reporter. Maikli lamang siyang nagsalita, nagtiwala ako sa batas. Gusto ko ang katarungan para sa asawa ko. Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa gitna eng nga tao, kasama si Rina. Nang gabing iyon, muling napuno eng usapan ang barangay. May mga nagsasabing nararapat ang habang buhay na pagkabilanggo. Mayroon namang nakukulangan dahil hindi parusang kamatayan. Ngunit lahat ay sumang-ayon sa isang bagay. Ang susunod na pagdinig ang magiging suklulan, kung saan ang hatol ng korte ang magtatakda sa katapusan ng mahabang kwentong ito. Matagal na nakaupo si Arturo sa kanyang silid. Tinitingnan ang litrato ng kanilang pamilya na dati buo. Alam niyang sa masusunod na araw, muling yayanigin ang hatol ng korte ang kanyang buhay. At kailangan niyang maging handa hindi lang bilang isang asawang nawalan, kundi bilang isang apo na maririnig ang huling hatol sa kanyang biyenan. Dumating ang araw ng pahatol. Mula umaga, ang labas ng RTC ng Bulacan ay puno ng mga residenteng may tensyonadong mukha. May mga nakaupo sa mga bangko, may mga nakumpulang nakatayo, nakbubulungan, na para bang ayaw palampasin ang mahalagang sandali. Nakahanay ang nga kamera ang nga reporter sa harap ng gusali, naghihintay sa magiging konklusyon ang kaso ni Mang Cesar. Dumating si Arturo kasama si Rina. Maputla ang kanyang mukha, malayo ang tingin. Dahil sa mga gabing halos, hindi siya nakatulog.
Sa kanyang puso, mayroong isang hidwa ang mahirap ipaliwanag sa pagitan ang pagnanais na makamit ang katarungan para kay Maricel at ang sakit na ang sarili niyang biyenan ang nakaupo sa silya ang akusado. Marahang tinapik ni Rina ang kanyang balikat bago sila pumasok. Nang pumasok ang hukom, biglang natahimik ang silid. Dinala si Mang Cesar sa upuan ng akusado. Mas lalo siyang nanghina, baksak ang ngabalikat, ang mukha ay puno ng ngaguhit ng pagod, hindi na siya lumaban, hindi tumingin kung saan-saan. Nakayuko lamang siya, nakihintay sa hato, na magtatakda sa natitirang bahaging kanyang buhay. Binuksan eng hukom ang folder eng hato. Mahinahon ngunit matalim ang kanyang boses. Binasa niya ang legal na basehan, ang forensic evidence, ang testimonya nga masaksi, at ang pag-amin mismo na akusado. Binanggit din ng hukom ang argumento nga depensa tungkol sa edad at kalusugan ni Mang Cesar, pati na ang kanyang pagsisisi. Lahat iyon ay isinaalang-alang. Ngunit ang bigat ng krimen ay masyadong malaki para sa anumang makabuluhang pagpapababa ng sentensya. At pagkatapos, ang pangungusap na iyon ay umaling-aungaw. Hinatulan eng habang buhay na pagkabilanggo ang akusadong si Cesar. Ang tunok nga fel na pumupok sa mesa ay matagal na umaling-aungaw. Natahimik ang courtroom saglit, pagkatapos ay nabasa ng iba't ibang reaksyon. May mga huminga ng maluwag, may naktakip ng mukha, at may mga bumulong. Sa wakas, napapikit si Arturo, pinipigilan ang rumaragasang emosyon. Tumulo ang kanyang maluha nang hindi niya mapigilan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ang ginhawa o pagkadurok. Ginhawa dahil nakamit ni Maricel ang katarungan. Pagkadurok dahil ang kanyang biyenan ay gugugulin. Ang natitirang buhay sa likod ng rihas. Hinawakan ni Rina ang kanyang kamay. Hinayaan siyang higpitan ito, na para bang iyon na lamang ang paraan para hindi siya bumaksak. Si Mang Cesar mismo ay narinig ang hatol na may blangkong mukha. Walang pagtanggi, walang sigaw, dahan-dahan lamang siyang tumango, na para bang tinatanggap na ang lahat ng landas ay nakatapos na sa puntong ito. Ang kanyang nga mata ay sumuyap kay Arturo saglit. Puno nga isang bagay na mahirap bigyan, nga kahulugan pagsisisi, pagmamahal na huli na, o simpleng pagod na isang basak na kaluluwa. Sinalubong ni Arturo ang tingin. Sa pagkakataong ito, wala nang galit, tanging nga luhang dumadaloy. Tinapos ang hukom ang paglilitis sa huling pukpok ng gafel. Nagsimulang tumayo ang nga tao. May bumulong, nakamit din ang katarungan. Mayroon pa ring nalulungkot. Naalala si Mang Cesar bilang isang dating kapitbahay. Nagugugulin ang buhay sa kulungan. Sa labas, muling pinakaguluhan si Arturo, mga reporter. Ngunit sa pagkakataong ito, maikli lamang ang sinabi niya. Lumabas na ang hatol, aniya. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik kasama ang aking anak. At umalis siya, iniwan ang nga tao sa likod, kasama si Rina, na patuloy na nasa kanyang tabi. Nang gabing iyon, tahimik ang barangay sa Bulacan. Wala na ang maingay, na sismis tulad ng dati. Nausap lang ng maikli ang nga tao at bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa kanila, tapos na ang kaso sa mata ng batas. Ngunit sa puso ni Arturo, mahaba pa ang paglalakbay. Kailangan niyang palakihin ang kanyang anak nang wala si Maricel, pahilumin ang nga sugat na maaring hindi na kailanman mahihilom. At itago ang imahe ng kanyang biyenan na ngayon ay habang buhay ng nakakulong. Sa isang maliit na silid sa kanilang bahay, muling tinitigan ni Arturo ang litrato ni Maricel. Nakamit na ang katarungan, mahal, bulong niya. Promise na miss pa rin kita. Tumulo ang kanyang ngaluha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing gulong dati. Mayroong isang pakiramdam ang ginhawa, kahit na manipis, na ang mahabang trahedya ay sa wakas ay natakpuan na ang katapusan sa mata ng batas. Ilang linggo matapos ang pagpukpok ng gafel, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay sa barangay sa Santa Maria. Ngunit alam ng lahat na ang lugar ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Ang kaso ni Mang Cesar ay nag-iwan ng isang mahabang marka, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng residenteng naging saksi sa proseso ng batas. Bumalik si Arturo sa bahay, sinusubukang ayusin muli ang kanyang buhay kasama ang kanyang maliit na anak.
Tuwing umaga, naghanda siya ng simpleng almusal at dinadala ang kanyang anak para maglaro sa bakuran. Madalas na malayo ang tingin ng bata na para bang hinahanap pa rin ang kanyang ina. Minsan, inosente siyang nagtatanong, "Itay, babalik pa ba si nanay?" Ang tanong na iyon ay laging nakpapasikip sa dibdib ni Arturo. Pinipigilan niya ang luha at malumanay na sumasagot, "Nasa langit na si nanay, anak." Laging nakatingin sayo mula doon. Ang gabi ni Arturo ay puno ng tahimikan. Wala na ang tawa ni Marikel. Ang amoy ng masarap na pagkain na dati bumabalot sa bahay ay alaala na lamang. Ngunit sa tuwing malapit na siyang sumuko, dumarating si Rina para magbigay ng suporta. Madalas siyang bumisita, tumutulong sa pag-aalaga sa bata, naghahanda ng pagkain o kahit na umupo lamang bilang kasama. "Hindi ka nag-isa, Art," sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa beranda. "Maaring mabigat ang buhay, pero nariyan ang anak mo at laging nasa tabi mo ako." Ang salitang iyon ay naging gamot sa sugat na hindi nahihilom. Ang residente naman ay dahan-dahan ding bumalik sa kanilang normal na buhay. Ang ilan ay piniling huwag ng pag-usapan ang kaso na para bang gusto na itong burahin sa alaala. Ngunit ang iba ay binabanggit pa rin ito, pero sa mas mahinang boses, puno nga pagtataka kung paano nagawa ang isang taong matagal na nilang kilala ang ganong kalupitan. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Mang Cesar, biglang tumatahimik ang paligid. May makapitbahay na sinusubukang palakasin ang loob ni Arturo. "Matatak kang anak," sabi ng isang matanda sa kapihan. "Huwag mong hayaang sirain ang nakaraan ang iyong kinabukasan." Mayroon ding nag-alok na tumulong sa pag-alaga sa bata o samahan siya sa mga gabing sobrang tahimik. Ang suportang iyon ay nakpagaan ng kaunti sa pakiramdam ni Arturo. Bagamat alam niyang matagal pa ang proseso ng paghilom, isang linggo dinala ni Arturo ang kanyang anak sa puntot ni Maricel. Naglagay sila ng simpleng bulaklak. Nagtanong ang bata, "Itay, dito po ba natutulog si nanay?" Tumango si Arturo. Nanginginig ang boses. Anak, dito siya natutulog. Magdasal tayo para maging payapa si nanay." At ipinikit ng bata ang kanyang maliliit na mata at inosenteng nagdasal. Tumulo ang luha ni Arturo, ngunit sa likod ng luha, may bagong lakas na nabuo. Ipinangako niya sa sarili na palalakihin niya ng maayos ang kanilang anak para mapayapang makatingin si Maricel mula sa itaas. Kasama rin si Rina sa pagbisitang iyon. Nakatayo siya sa malayo, hinahayaan si Arturo na kausapin ang anak. Ngunit sa katahimikan, nagdasal din siya. Para sa kanya, ang pakawala ni Maricel ay hindi lang pakawala ni isang kaibigan, kundi pakawala ni isang bahagi ni kanyang sarili. Gayunpaman, nakahanap siya ang bagong kahulugan sa buhay, ang maging haligi para sa maliit na pamiyang iniwan ni Marikel. Ang magkakapis sa barangay ay iba na ngayon. Wala na ang matatalim na bulungan tungkol sa kaso. Pinili na ang mga tao na bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, pagsasaka, pagtitinda at pag-alaga ng pamilya. Ngunit sa tuwing napapadaan sila sa harap ng bahay ni Mang Cesar, na ngayon ay bakante na, isang kakaibang pakiramdam ang sumasagi. Ang bahay na iyon ay naging simbolo ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Madalas na nakaupo si Arturo sa beranda. Malayo ang tingin. Inisip ang buhay na lubusang nagbago. Mula sa isang ordinaryong lalaki na may asawa at anak, naging isang biyudo siyang may dalang dalawang bigat. Ang pakawala ang asawa at ang pakabilanggo ang kanyang biyenan. Ngunit mula sa sugat na iyon, natuklasan niya ang isang mahalagang aral. Kailangang magpatuloy ang buhay. Kahit na halos lahat ay winasak ng bagyo. Isang gabi, habang tulog na ang kanyang anak, nagdala si Rina ang mainit na inumin. Nakaupo sila sa beranda, pinakmamasdan ang madilim na kalangitan na puno ng bituin. "Minsan, pakiramdam ko hindi ko na kaya," mahinang sabi ni Arturo. "Pero naisip ko, gugustuhin ni Maricel na maging matatak ako." Ngumiti ng bahagya si Rina. "At matatak ka naman talaga. Huwag mong kalimutan, maraming nakmamalasakit sayo kasama na ako." Ang salitang iyon ay nakpatitik kay Arturo
sa kanya ng matagal. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya na tila may bagong liwanag na dahan-dahang sumisikat sa kanyang buhay. Hindi para palitan si Maricel, dahil walang sinuman ang makakagawa nun, kundi para magbigay ng pag-asa, na ang hinaharap ay maaring hindi kasing dilim ng kanyang inaakala. Sa Santa Maria, patuloy na umikot ang panahon. Nakpatuloy sa buhay ang nga residente. Ang nga bata ay patuloy na naglalaro, tumitilaw pa rin ang nga manok tuwing umaga, at abala pa rin ang palengke. Ngunit sa laikot ng lahat ng iyon, ang kwento ni Mang Cesar at Maricel ay mananatiling bahagi ng maliit na kasaysayan ng barangay, na iyon isang paala na ang kadiliman ay maaring lumitaw mula sa mga lugar na hindi inaasahan, at ang tunay na lakas ay nasa mga taong kayang bumangon matapos wasakin ng pagkawala. Tinapos ni Arturo ang araw sa isang simpleng dasal sa tabing kama ng kanyang anak. Panginoon, bigyan niyo po akong lakas para mapalaki ng maayos ang batang ito. Tulungan niyo po akong panatilihing buhay ang pamana ng pagmamahal ni Maricel. Sa dasal na iyon, ipinikit niya ang kanyang nga mata, handang harapin ang bukas. Nariyan pa rin ang sugat, ngunit sa likod nito, nagsimula nang tumubo ang katatagan. Nagsimulang bumuhos ang tag-ulan sa Santa Maria. Tuwing umaga, may hamok sa magadahon at ang tunok ng ambon ay tumatamasa nga bubong. Patuloy na lumipas ang panahon, dahan-dahang inilalayo ang lahat mula sa kaguluhan ng paglilitis na yumanik sa buong komunidad. Ngunit ang nga bakas nito ay nanatili, hindi lamang sa korte, kundi sa puso nga direktang naapektuhan. Si Arturo ngayon ay namumuhay na ng mas payapa. Hindi pa nawawala ang sugat, ngunit natutunan na niyang tanggapin ito. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, nakakahanap siya ang dahilan para bumangon at magpatuloy. Ang inosenteng ngiti ng kanyang anak ay isang paalala na hindi nawala ang pag-ibig, kundi nananatiling buhay sa bunga ng pagmamahalang iyon. Si Rina ay nanatili sa kanyang tabi bilang isang kaibigan at tagapagbigay na suporta. Alam niyang hindi madali para kay Arturo na kalimutan ang trahedya. Ngunit alam din niyang nabubuhay ang tao sa tulong ng isa't isa. Hindi natin mapipili ang pagsubok sa buhay, sabi niya isang hapon. Pero mapipili natin kung paano natin ito lalagpasan. Ang salitang iyon ay bumaon ng malalim sa puso ni Arturo. Ang residente naman ay unti-unti nang bumalik sa balance. Hindi na sila nagbubulungan ng sismis, kundi mas madalas na nanahimik na lamang kapag nababanggit ang pangalan ni Mang Cesar. Mayroong halu-halong awa at takot, ngunit karamihan ay pasasalamat na nakamit ang katarungan. Pasasalamat na natuto silang isang mahalagang aral na walang sinuman ang makakaalam sa nilalaman nga puso ng tao, at ang pag-alaga sa pamilya, pag-ibig at komunikasyon ay mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Dahil sa kasong ito, maraming magulang sa barangay ang mas naging matulungin sa kanilang maanak, mas naging malapit sa kanilang pamilya, at mas naging maingat sa pagpapanatili ng relasyon. Natanto nila na kung hahayaang mamayani ang kalukutan o samanglup, maaring gumuho ang buhay sa isang iglap. Para kay Arturo, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol din sa paghahanap ng bagong kahulugan. Natutunan niya na ang katarungan ay maaring mapait, ngunit kung wala ito, hindi kailanman makihilom ang sugat. Natutunan niya na hindi laging ayon sa plano ang buhay, ngunit mayroon pa ring lakas na nakatago sa likod ang madasal, suporta, at tunay na pagmamahal. Sa gagabing tahimik, kapag malakas ang ulan at humahangin, madalas na nakaupo si Arturo sa branda, pinakmamasdan ang madilim na kalangitan. Naalala niya si Maricel na may luha, ngunit mayroon ding isang bahagyang ngiti. Magiging maayos ako, bulong niya, na para bang kinakausap ang kaluluwa ng kanyang asawa. Alagaan ko ang anak natin, tulad ang pag-alaga mo sa kanya noon nang may pagmamahal. Ang kwento ni Mang Cesar, Maricel, at Arturo ay naging bahagi ng kasaysayan ng maliit na komunidad na iyon. Isang madilim at masakit na kwento, ngunit isang napakahalagang aral tungkol sa kahulugan ng pag-ibig, responsibilidad, at katatagan. Ang sugat ay maaring manatili magpakailanman,
ngunit mula sa mga sugat na iyon natututo ang tao na maging mas matatak. Para sa nga nakikinig sa kwentong ito, sana ay makuha natin ang aral na ang krimen, gaano man kaliit, kung pababayaan, ay maaring sumira sa buong buhay. Ang katapatan, pagmamahal, at komunikasyon sa pamilya ay mga pundasyong hindi matitina. At gaano man kabigat ang pagsubok, laging may paraan para bumangon kung mananatili tayong nakakapit sa pag-ibig at katarungan. Ang kwentong ito ay nagtatapos dito. Ngunit ang nga aral nito ay mananatili. Mahalin natin ang ating nga pamilya. Alagaan natin ang pag-ibig na mayroon tayo dahil sa huli, walang mas mahalaga kaysa sa isang tapat na pag-ibig at isang tahanang puno ng kapayapaan. Na minamahal na tagapakinig, ang kwentong ating sinubaybayan ay maaring mabigat, puno ng sugat at nakiwan ng maraming katanungan sa ating isipan. Ngunit mula sa mapet na kwentong ito, maari tayong matuto ang mahahalagang aral tungkol sa kahulugan ng buhay, pamilya, pag-ibig at kung paano natin bilang nga tao dapat alagaan ang isa't isa. Madalas nating nakakalimutan na sa likod ng abala ng bawat araw, may mga pusong nangangailangan ng atensyon, may mga miyembro ng pamilya na nahihintay ng isang mainit na pagbati, may mga anak na nahihintay ng yakap, at may asawang naknanis na pakinggan. Ang trahedya sa buhay ay madalas na nagsisimula sa malilit na bagay na napapabayaan mula sa isang malit na pagtatalo, sa isang kalungkutang hindi na ibubunyak, sa isang distansyang unti-unting lumalaki dahil abala tayo sa mga bagay ng mundo. Ang nangyari sa pamilya ni Arturo ay isang halimbawa na nakpapakita kung gaano karupok ang ugnayan kung hindi inaalagaan ang pag-ibig at komunikasyon. Hindi lang isang tao ang nasasaktan, kundi buong pamilya ang nawawasak o kahit buong komunidad ay nayayani. Mula rito, makikita natin kung gaano kahalaga ang pag-aalaga sa ating tahanan hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Bilang nga magulang, paknilayan natin kung tayo ba ay naging mabuting halimbawa sa ating nga anak. Ipinakita ba natin ang pagmamahal, pasensya, at katapatan para sila ay lumaki sa isang mabuting kapaligiran? Dahil ang pamilya ang unang paralan kung saan natututunan ng isang anak ang kahulugan ng integridad, responsibilidad at pag-ibig. Kung mabigo ang pamilya bilang panangga, madaling masisira ang malupit na mundo sa labas ang kanilang kaluluwa. Bilang nga mag-asawa, tanungin natin ang ating sarili kung tunay ba nating pinakikinggan ang ating nga kabiyak. Ibinibigay ba natin ang malilit na atensyon na tila ordinaryo ngunit may malaking kahulugan? Huwag nating hintayin na huli na ang lahat. Huwag nating hayaang maramdaman ang ating namahal sa buhay na sila ay nag-isa kahit na nasa ilalim sila ang isang bubong. Bilang nga anak, igalang natin ang ating nga magulang, ngunit huwag din tayong makbulak-bulagan kapag may mali. Ang paggalang ay hindi nangangahulugang pagpapabaya. Ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagtatakip sa katotohanan. Minsan, para mapanatili ang mas malaking kabutihan, kailangan nating maglakas loob na sabihin ang totoo, kahit na masakit. Makapatid, maikli lamang ang buhay na ito. Hindi natin alam kung gaano katagal tayong may panahon para magmahal, magpatawad at mag-ayos. Kaya't huwag tayong mag-atubili. Kung may masalitang hindi pa nasasabi, sabihin ito ngayon. Kung may yakap na pinag-aalinlangan, ibigay ito ngayon. Kung may sugat sa puso, hanapan ito nga lunas bago sirain ang sugat na iyon ang lahat. Natutunan din natin mula sa kwentong ito na mahalaga ang katarungan. Maaring mapait, maaring tila malupit, ngunit kung walang katarungan, hindi maghihilom ng mayos ang nga sugat. Ngunit tandaan, ang katarungan ay hindi lamang nasa korte. Ang katapatan, pagiging bukas, at pagiging patas ay dapat nating isabuhay araw-araw sa ating nga tahanan. Ang buhay ay laging magbibigay ng pagsubok. May mga pakakataong nawawalan tayo ng mahal sa buhay. May mga pakakataong tayo ay pinagtataksilan. May mga pakakataong tayo ay bumabagsak. Ngunit sa pinakamababang punto, doon tayo hinahamon. Susuko ba tayo o babangon na may bagong lakas? Si Arturo, kasama ang lahat ng kanyang sugat, ay piniling bumangon para sa kanyang anak. Iyon ay isang aral para sa ating lahat. Laging may dahilan para magpatuloy, gaano man kabigat. Nga kapatid, alagaan natin ang ating nga pamilya. Pagyamanin natin ang pag-ibig na mayroon tayo.
gaano man kaliit, gaano man kasimple. Dahil ang isang tahanang puno na pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan na walang init at pagmamahal. Paalalahanan natin ang isa't isa, suportahan ang isa't isa, at palakasin ang loob ng isa't isa. Kung ngayon ay nakakaramdam ka ng pagod na pag-isa, tandaan na hindi ka talaga nag-isa. Laging mayroong nagmamalasakit. Buksan ang iyong puso, abutin sila, at hayaang pumasok muli ang pag-ibig. At kung pinakikinggan mo ang kwentong ito na may buong puso, magpasalamat ka. Yakapin mo ang iyong mamahal sa buhay ngayong gabi. Magpasalamat sa malaging nasa tabi mo. Huwag niting hintayin ang trahedya para ipaalala sa atin na ang pag-ibig ang pinakadakilang regalo sa buhay. Sa huli, inaanyayahan ko kayong lahat na matuto mula sa kwentong ito. Gamitin natin ito bilang paala upang hindi na natin maulit ang parehong pagkakamali. Ano ang pinakatumatak sa inyo mula sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong nga sa loobin sa comment section. Dahil ang pagbabahagi ay makakatulong sa atin na palakasin ang loob ng isa't isa. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang kwentong ito, huwag kalimutang like at para suportahan ang channel na ito na lumikha pa ang makabuluhang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification bell. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Naway kayo at ang inyong pamilya ay magkaroon ng mabuting kalusugan at mapuno ang tapat na pagmamahal. Makita-kita tayong muli sa susunod na kwento.